God, sobrang ganda guys. Welcome to Macomanay Cemetery. Mabakaawa ako. Welcome to Saburo TV Tower. May papalabas sa puno oh. Oh. Ang ganda dito guys. Premia pa rin ako. It's January 3. January 3 mahal. Day 70 na ata. And we are here at Macomanay Station. And pupunta kami sa Macomanay Cemetery, yung Hill of the Buddha. So, pagbaba nyo dito sa station, bus lang yung mga pwede nyo sakyan. Wala na siyang train. So, meron naman dito, paglabas nyo ng station, makikita nyo agad yung mga bus stop. Ayan. So, sundan nyo lang yung nakalagay sa Google Maps. Sa Google Maps kasi nakalagay, bus 108 kami ngayon. Pero pwede ring 106. Nakaalis na kasi yung 106. So, doon kami sa 108. Same lang naman, doon din bababa. So, meron din dito yung mga onsen. Ayan o. Uso din dito yung mga onsen. So, ito namang bus stop na to, bus number 3. Dyan yung mga onsen. Pag magta-travel kayo guys, it's very important na meron kayong mga baon na pagkain. Kasi ayan o, lalo na pag may bata, tignan nyo, kaya may mga baon kami dito, pati tubig. Kasi parang mahirap na magbili-bili pa kasi nandito kami sa Kawalan. Oh. Tapos nag-aantay kami ng bus schedule. So dapat may baon talaga kayo lagi. We're in the bus na and grabe, sobrang puno. Buti nasa unahan kami ng pila. Kaya nakaupo kami. Hey, where are we going? The Buddha. What Buddha? I don't know what Buddha is. Did you see that? Did you see that Buddha? Pagkasabas guys, dahil hindi ako masyadong familiar, ang ginagawa ko, nakamonitor ako sa Google Maps. Tinitignan ko lang kung tama pa yung direction. So ayun kami yung blue, red yung pupuntahan, tapos gumagalaw yung blue na yan para makita nyo kung tama pa rin. Para at least kung mali, pwede kayo makababa dun sa mas malapit. Yan. Oh my God, sobrang ganda guys. As in, hindi magawan ng justice ng camera ko. Yung mga napapanood kong vlogs na nagsasabi na hindi magawan ng justice, totoo yun. Sobrang ganda. As in, ang lalaki ng statues, nakaka-amaze. Grabe. Sobrang legit, ang ganda. Ang ganda. Imagine, sementeryo to. Ang ganda, grabe. Grabe naman sila sa sementeryo. Grabe naman sila sa sementeryo. Ganito, ang ganda. Grabe talaga. Paikot siya. So, mula dito hanggang dun sa dulo may mga ganito. Ang ganda, grabe. Super. Welcome to Macomanay Cemetery. Sobrang ganda. Tapos na kami guys dun sa malalaking parang statue. Papunta kami dun sa Hill of the Buddha kasi baka mamaya magsara. So puntahan na muna namin. Dito yung daan para makarating tayo. Ayun o, natatanong ko na yung ulo. Nakikita nyo? Teka. Ayun o, nakikita nyo yung ulo? Yun. Ayan na. Do you see it guys? Ang laki. From here, kita ko na agad oh. Yung ulo. Tsaka parang kita mo na agad dito na malaki. May entrance fee pala dito guys. Parang 500 yen per head. Pagka bata, hindi ko sure. Let's see kung magkano. Ayan. Tapos dito yan siya. Dito kayo magbabayad. Ayan o. Parang may booth dyan. Dyan kayo magbabayad. Okay, nakabili na kami ng ticket. 500 yen for adults. Pero pagka kids, wala pang bayad. So, okay. Now, ayan! May cafe dito. Pwede ditong kumain maya-maya. Unahin muna namin yung Buddha. Hindi ko lang alam kung bukas. Pero ayan. So, may CR din doon pag naiihi kayo. And then, dito yung
malaking Buddha. Quiet lang tayo guys kasi ano to, sacred place sa kanila to. Kasi parang ito yung religion nila, 'di ba? Buddhism. So parang sa atin kung si Jesus, sa kanila naman si Buddha. Ayan na. Ayan na. I can see it na. Ayan o. Grabe. Ang laki. Ganito yung papasok, no? Ang galing nilang gumawa ng mga ganitong structure, no? Imagine ninyo. Nagawa mo yung ganito. Sa ganitong lugar, no? Ang ganda. Grabe. Ayan na. Ayan na. Sobrang laki. Nakaka-amaze yung mga butan nila, no? Ayan, no? Grabe. Dito daw maganda, o, di ba? Ayan, no? Puro picture spot dito. Pero ang ganda ng Buddha, grabe. And then, pag nilibot nyo yung buong place, paikot siya. May mga ganito pa sila. Ayan, no? Kung makikita nyo, parang may mga offerings no? Hindi ko alam kung ano yung cup na yon. Sorry guys, hindi ako nakapag-research. Kasi nga again, for memories naman namin yung pagbablog ko. And then siguro para mapakita lang sa inyo, kung hindi kayo sobrang ganun din naman yung mga ma-information. Yan, pinapakita ko lang yung itsura pag umikot kayo. Emergency exit. Yan, siguro may something. Grabe, yan laki ng Buddha, no? Sobrang laki, ang ganda. Ang galing nila. As in, isipin niyo yung mga detalye na yan, no? Yung mga sa likod, yung mga paganon. Pati yung details na ganyan nagagawa nila. Oh, sige, don't do it again. Ito pa. Ang dami nila mga statue na ganyan, no? And then you will reach the end. Ayan. Grabe. Grabe, sobrang ganda. Tapos na kami guys, and pagpalabas kayo, para hindi kayo ma-wrong way, di ba? Please follow the direction. Pero pupunta kasi kami dun sa restaurant, sa kabilang side. So, ikot na lang kami para hindi magulo. Pero pagpalabas sa restaurant, parang ang hirap naman umikot pa. Kaya yung iba nakikita kong ginagawa nila, lumalabas na lang sila nung opposite direction. Malapit lang naman, baka naman pag ganun pwede. Ito alam ko, pagka summer, ano to, parang may maliit siyang water na display. Itong gitnang to. Kaya may harang siya. Kasi ano yan, parang fountain, ganun. Hindi naman siya sobrang lalim. Ayun yung restaurant dun sa kabilang dulo. Ito tayo dun. Ang ganda ng weather, ang ganda ng panahon ngayon. Sobra. Sana tuloy-tuloy. Ito yung isa sa mga tourist spots dito sa Japan na pinupuntahan. Dito sa Sapporo pala na pinupuntahan ng mga bumibisita. Kasi sobrang nakaka-amaze nga yung mga ano nila, yung mga structures, yung parang Stonehenge. Dito pupuntahan natin yung mamaya. Yung mga malalaking, hindi ko alam kung Buddha yun, pero yung mga lalaking statue dun sa may bungad. Yun talaga yung pinupuntahan dito. And I think it's a good experience. And actually, swerte na inopen nila kasi nga cemetery talaga to. Kaya sana pag pupunta tayo dito, tayo mga turista, sumunod tayo. Kasi like halimbawa, yung dun sa may restroom, malapit dun sa mga structure, sobrang daming tissue sa CR na nagkalat. Eh di pa nga dito sa Japan, ang mga tissue, kailangan i-flush mo. Ang ginagawa ng iba, nilalagay nila sa basurahan. Ang basurahan dito para lang sa mga napkin, hindi rin pwede yung mga pagkain. So pagka lang baka kasi yung mga turista patuloy na hindi sumunod, di ba? Mamaya isara nila to, hindi na mapuntahan, i-close na nila. Kaya dapat tayo mag-follow tayo ng rules. May mga English translation naman sila para sundin natin kung paano gagawin, di ba? Ayan, so nandito na kami sa Rotunda Cafe. Rotunda. Katawa naman, parang rotonda. Pero yan. Rotunda Cafe and Store. Buti na lang bukas siya. So let's go. Ayan, sorry. Pinupush yung picture. Ayan. May mga tao. Ayan, mayroon dito pati CR. Tignan natin, ano to? Yung schedule. Ayan yung schedule nila guys, oh. Okay.
And then, sikat din to guys, hindi lang pag winter. Pati pagka yung ano ata to, summer. May Lavender Hill project sila. Ganyan naman yung itsura. Tingnan nyo. Yan yung ulo ng Buddha kanina, di ba? Yung pabilog na nagko-cover doon, pinaplanta nila ng mga lavender. Ay, ang ganda din, oh. So, akyat tayo dito. Nandito yung CR. Tapos, andito rin yung coffee shop. Kaso, coffee shop lang yung open. Yung restaurant malapit dun sa mga structure, sarado siya. Ito. Ayan. May coffee. Bili ako coffee. Tignan natin. May mga merch din sila. Ayan o. Merch ng Buddha. Ganda rin. Tingin tayo. San? Ano yung menu? Ayun, mag-coffee ako. Ito lang yung available. Wala silang food, no? So, ito na lang. Order tayo. Ganito lang kalaki yung coffee shop, guys. Pero wala naman ganong umiinom. Kaya marami kayong space. Done with the coffee shop and now papunta naman kami dun sa parang Stonehenge. Grabe guys, sobrang lawak dito. As in, ang lawak nung cemetery nila. Ayan o. Tapos umuulan na naman ng snow. OMG. So nice. Ayun, nakikita niyo yung Stonehenge dun sa dulo. Ginaya niya yung parang sa London ba yun? Sa UK? Ayun o. Yun. Pang third day na namin na puro snow yung nakikita namin. Pero ewan ko, hindi pa rin ako nakaka-get over. Alam mo yung pag hindi naka-on yung camera, tapos naglalakad lang ako, tapos yung umaapak lang ako sa ganyan. Yan, yung nakikita ko yung paa ko na umaapak dito. Tapos yung lahat ng paligid ko, ang nakikita ko snow. Hindi pa rin ako nagsasawa. As in, amazed na amazed ako. I mean, hindi ko nakikita yung sarili ko na tumira sa ganito kasi sa totoo lang, ang hassle niya kasi alam mo yung pagpapasok ka sa restaurant, tatanggalin mo yung mga gamit mo, huhubarin mo lahat, tapos ang kapal-kapal ng suot mo, tapos yung feeling na pakiramdam ko, sa edad ko 36, medyo nakakapagod din siya. Kaya parang mas prefer ko yung mga future vacations, parang relax lang, chill lang. Pero ngayon, feeling ko, perfect time na na-experience ko na to. Parang nandun na ako sa peak tapos pag ganun na ako. Gets nyo yun? Pero ang saya-saya pa rin. Hindi ko sinasabing last punta ko na to sa mga ganito na snow. Pero masaya na ako na napuntahan ko na siya finally. And siguro kung babalik ako, yes, pwede naman. Pero siguro hindi agad next year. Or ewan ko kung babalik pa ako. Basta masaya na ako na na-experience ko siya once in my lifetime. Kaya ako guys, lagi ko talagang sinasabi sa inyo, kung matyaga lang kayo, kaya nyo ring mapuntahan to kasi hindi naman siya ganun kamahal. Though nagkaroon nga lang ako ng pagkakamali when I booked this trip, i-explain ko yan sa last vlog natin dun sa cost computation. Kaya please manood kayo, nakiusap na nagmamakaawa ako. Manood kayo. Hindi. Pagka kinumpute natin, i-explain ko kung bakit ako nagkamali, ganyan. Pero, kinumpare ko siya versus kung halimbawa separately ko binook ang Sapporo na direct Manila, Sapporo, Manila via Cebu Pacific. Parang halos same lang yung magagastos namin. Kaya tinuloy ko na nandito na kami ngayon. Ang ganda guys, sobrang ganda. As in, sobrang ganda. Itong buong puting sobrang ganda guys, as in sobrang ganda talaga. Ayan oh. Tignan nyo, ito na. Hindi ko na maano yung daliri ko eh. Oh. Ayan na yung pupuntahan namin. Ayan oh, di ba saan nga to? London ba yan? London ako ng London. I-comment nyo na lang sa baba kung mali ako, pero yan oh. Ganyan siya. Ito, nandito na kami. Ayan oh. Di ba ganito yung itsura ng mga nandun sa ano? Ayan o. Oh. Pauwi na kami guys. And ang mahirap lang dito, kasi nung papunta kami, pagbaba namin, doon nag-aantay yung mga tao.
doon sila sumasakay pabalik dun sa station. Kaso ngayon, pag tinignan ko yung schedule, sa iba kami pinapadpunta para dun sa bus stop. So, in 24 minutes, darating na yung bus doon. Mag-aantay kami. Actually, hindi ko pa sure kung yun yung tama. Yun lang ang problema pag mga bus talaga, pag hindi mo kabisado. So medyo natatakot ako, lalo na 3:00 magsasara to, tapos kukonti na lang yung mga tao. Baka mamaya kasi yung mga taong nandito, mga dikotse, kasi may mga nakapark eh. So mamaya, iilan na lang mga nakakotse pala kami. Feeling namin marami pang tao, kaya dapat talaga pag pupunta kayo sa mga ganitong malalayong lugar, mag-ano kayo ng maaga, mag-alat kayo ng time na mas maaga. Kasi mahirap pag maiwan kayo. Ang layo nito. I mean, gets ko na pwede namang mag-taxi, di ba? Pero mahal ang taxi, guys. Pero syempre, kung worst comes to worst, magta-taxi ka talaga. Pero kung kayo ay budget traveler gaya namin, budget traveler kami, again, disclaimer sa mga ganitong pagkakataon, ha? So, hindi ko alam kung yun, no? Tuge bus station. May mga nag-aantay naman, so let's see. Ito, papakita ko sa inyo. Ito na yung pinasukan namin kaninang gate. Pero kasi hindi naman dito nagbaba yung bus, hindi naman dun sa ano na yon, lugar na yon. Ayun may mga nag-aantay dun. Ayan, marami-rami naman kami. So, sana tama. Yan, diyan kami mag-aantay para sa aming bus. Ayun, tatawid dyan. Sana tama. Ayan guys, madami-dami naman kami dito sa bus stop. So mukhang nasa tamang landas naman tayo. At marami pang papunta para mag-antay. So praying na tama tayo. Siguro naman, no, mga turista din to. Hindi naman siguro sila nakatira dito. At hindi naman siguro sila bababa sa mga town dito, no. Mamaya maling direction tayo. In fairness, may mga pumupunta pa rin sa cemetery, pero mga naka-private cars na. So, siguro mga naka-private tour yan. Ayan, o kaya yung mga taga dito, ganyan. Finally, nasa bus na kami. Diyos ko, ang lamig sa labas, grabe. Sobrang lamig. Ayan, nakasakay na kami. Papunta na ulit kami sa station. Update ko na lang kayo pag nandun na kami, ha. Back at the station, guys. To, tatawid na kami. And finally, pag nandito na sa station, wala nang problema. Kasi, malapit na kami. Nakapag-exit na kami sa Odori Station, and ito na naman guys, talagang usong-uso sa kanila yung pagbaba mo ng station. Meron agad mga ganitong parang underground na walkway, tapos punong-puno siya ng shopping, as in perfect na perfect siya, lalo na pagka winter kasi mawawarman kayo, hindi kayo giginawin sa taas, 'di ba? And dito na rin kami hahanap ng makakainan kasi hindi pa kami nagla-lunch. So yan pero grabe ma-entertain ka kasi sobrang daming shopping Guys, pagka-exit, parang dito kami mismo sa mismong TV tower nakapasok. Kasi ayan punta kaming first floor. Nakalagay entrance hall, the tourist information. Parang ito mismo yon. Tapos nasa third floor yung ticket counter, and then 90 meters above yung observatory. So I think nasa TV tower kami mismo. So mag-elevator lang tayo. Tapos yung baba niya kasi, parang naka-design, parang ganun. So feeling ko ito ngayon, nasa loob tayo mismo ng TV tower. Ang galing. Ang galing lahat kinukunik-kunikta nila sa train, yung hindi ka nalalabas para maghanap. Sobrang amazing talaga ng Japan. Ayan pala, mahal, seafood restaurant Alam niyo ba kung saan na naman kami kumain? McDo? Paano gutom na kami? Tapos yung mga restaurant na nadadaanan namin, parang hindi naman namin feel. Ang hinahanap namin, ramen. Wala kami makitang ramen. Nung nakita na naman yung McDo, ayun, napa-McDo na naman. Tapos, dito mismo pala sa exit, nandito yung mga restaurant na parang okay, may ramen kami nakita isa. Tapos itong isa, mga sashimi, sushi. Kaso hindi naman pwede dyan yung anak ko, lalo na pagkagutom. Pero parang ang sarap seafood restaurant. Ayun
Ayan oh, parang ang sarap ng menu. Anyway, bawi na lang kami mamaya pag pauwi na. Doon na lang kami sa may Susukino. Sa Susukino din pala yung Ramen Alley. So, tignan ko kung makaabot pa kami doon tonight. Kasi alam ko pagkagabi, mas maraming kumakain doon eh. Pero pag hindi, try natin na pumila or sumilip para makita natin. Malapit lang siya sa may Tanokikoji Shopping Street. Ang galing guys, paglabas mo nga, ito na yung TV Tower. Kailangan dito tayo pumesto. Ito yung Odori Park. Ito yung Odori Park. Ayan o, itong kahabaan na to. Tapos dun pala sa dulo yung Mount Moiwa. Feeling ko yun. Yung may parang cable car. Oo nga, parang dito na rin. Ay, ang cute Teo. Look at the mascot. Teo, look at the mascot. It's the mascot of TV Tower. Ang cute. Oh, ayan. Oh, park. Pwede kang maglaro. Anak, be careful. That's the slippery snow. Oo nga, let's take picture. Ayan oh. Ang ganda. Ito na siya oh. Ang lapit pala namin. Nandito kami nang galing. Ang galing. Ay. Ito na naman po tayo sa ating... Oh, ang ganda. Yeah. Ay, oo nga. 3 o'clock na. Ayun o. 3:13. Kita ba dito? Ayun o, 3:13 na. Ang TV na. Char. Welcome to Sapporo TV Tower. Ah, saya. Ay. Nagsusnow angel na yung anak ko dun oh. Kasi ito na yung yung park. Ayan oh. Ay, madulas medyo yung snow. Ayan. Dito. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Nagsusnow angel na oh. 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 Ayan oh. Ang lamig! May papalabas sa puno oh. 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 May papalabas sa puno. Oh. Ano yun? Hindi mo alam, dyan na tayo. Uy. No, it's like this. Ito yung TV Tower. Diyan yung may station. Tapos mahaba tong Odori Park. Parang dalawang siya. And I think during yung snow festival, dito ginagawa yung ibang snow sculpture. I think sa Odori Park yon. Pero alam ko mas mahaba pa yun eh. At tatawid kami sa kabila para makita namin. And then pupunta din kami dun sa Clock Tower. Guys, kita mo yan, may snowman. Saan? Gawa ro kami. Tapos, guys, tignan na to. Hoy, okay ah. Yeah. Tawid tayo guys. Papunta sa kabilang side ng park. Medyo mahirap lang itawid yung stroller sa ganitong yelo oh. Actually, alam nyo guys, yung stroller, hindi na namin siya nagagamit para upuan ng anak namin. Parang lagayan na lang siya ng gamit kasi ang hirap din pag maraming dala. So, ang nangyayari, lagayan namin siya ng gamit, mga tubig, snacks, mga gear. Ayan. Ayan, nakatawid na kami. O yun o. Tignan niyo yung mga bata, nakakatuwa no? Talaga nahihiga sila sa snow eh. Ayan. Sobrang saya dito. Ganito yung maganda, yung mga park. Pagka dito talaga pwede maglaro. Kumbaga hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga kagaya namin. For this leg ng Sapporo, itong first time namin, hindi mo na kami pupunta sa mga snowland. Kasi nga, parang gusto namin medyo chill lang kasi medyo matagal-tagal na rin kami dito. So baka mapagod kami pag mag-snowland pa kami. And I think hindi rin kompleto yung gear namin. Though may rentahan naman doon. Pero tingnan natin. Iniisip ko pa din kung itutuloy namin or hindi na. Para may babalikan next time, di ba? Kung pupunta ulit. Ay, ang hirap iusod nung stroller. Ayan, ito yung famous na picture spot. Ayan may nakalagay na Sapporo, tapos yung TV Tower. Tignan nyo tong dalawa naupo na. Sige, mamaya basa talaga yung mga puwet nyo. Yung nanay KJ nandito lang for the memories.
Oo, nanay yung KJ, tapos ako yung record ng record. Tapos, pag umuwi na sa bahay, tayo yung gagawa ng mga video para pag pinanood, uy, ang saya, ginawa natin yan, o, di ba? Lagi nagdrama. Pero yan. Siguro stay lang kami dito for a while, tapos punta na kami dun sa Clock Museum. Do you wanna build a snowman? So, gumagawa na po sila ng... Watermelon snow! Gumagawa na po sila ng tinapay. Nagmamasa. Do you wanna build a snowman? Ang galing guys, oh. Ito yung TV tower. Sa Google Maps nakalagay 6 minutes walk. Pwede naman, posible naman. Pero ayun na, tanaw na siya. Oh. Kikita niyo yung parang clock doon, oh. Yun, oh, yun, oh. Doon kami pupunta. Ayun, oh, yung parang old building. Punta natin. Dito lang daan. Ang lapit lang. Isa yun sa mga tourist spots dito na dapat puntahan. Ito na siya guys, oh. As in, ganun lang siya kalapit. 1 block away. So, ito yung isa sa mga parang tourist spots na ginagawa nilang parang tour pagka in a day. Halimbawa, tanghali kayo dumating, ito muna yung gagawin nyo. Kasi magkatabi lang siya, tapos nandito lang siya sa city center. Kaya hindi kayo mahihirapan. Ngayon, hindi na kami papasok. Kasi, ano lang yan eh, yung sa mga napanood kong vlogs, parang wala ka namang masyadong makikita kundi yung history ng clock. Pero hindi mo rin siya masyado maiintindihan kasi lahat in Japanese. Yun yung mga sabi ng mga nagpunta na dyan na vloggers na napanood ko. So kami hindi na kami pupunta. Gusto lang namin makita yung pinaka-site. 'Di ba? Syempre, pag nasa tourist spot kayo, maganda na napuntahan nyo yung talagang pinupuntahan dito at masabi na napuntahan nyo na, 'di ba? Ayan. Ito siya. Ayan na siya. Parang old building na ano, na alam niyo yung mga makalumang building. Ayan na. Tapos na kami, sobrang bilis lang namin doon. Kasi nagpicture lang kami. Ito, pakita ko yung picture dito. Kung maalala ko. Pero kung hindi, basta nagpicture kami. Follow niyo ako sa Instagram. Basta lumalabas naman dito. Nakalimutan ko yung handle ko. Mommy Comes ata. Mommy Comes. Pero ang galing. Di ba galing kaming Odori Park? Di ba pumunta kami doon sa TV Tower? Tapos doon sa Clock Tower. Ngayon, may hinahanap kaming store. Tapos, tinuturo siya ni Google Maps na ito yung way. Ang galing kasi paglabas namin dun sa kanto nun, kita ko na agad si Nika. Yung Nika na billboard na sikat dito, hindi pa nga kami nakapagpa-picture dun eh. Pero dun sa dulo, yung makukulay, Susukino na yun eh. Ganun nga talaga siya kalapit. Kaya pala sabi nila, pag nagsistay ka ng Susukino area, ano talaga, yun yung maganda kasi walking distance lang din siya sa Odori Park. Alam ko nga Nakajima, pwede rin siyang lakarin eh. Dun sa mga susunod na araw, pupuntahan natin yun, yung Nakajima Park. Tapos dito sa Odori Park, pwedeng bumalik na lang ulit tayo some other day kasi gabi na, medyo maaga tayo kailangan magpahinga dahil maaga tayo bukas. So, update ko na lang kayo kung ano pang gagawin namin dito sa area na to. Pero basically, baka mag-ano na lang kami, food trip, yung ice cream, Kinotoya, sikat yun. Ano sasabihin mo? Malapit lang pala. Ang hirap lang maglakad kasi sobrang lamig. Oo, tsaka minsan pagka mas-snow, yun, mahirap dahan-dahan dapat ang lakad dahil baka mamaya madulas. Ayan o, ito na yung TV tower dito sa area na to. Ayan o, ayan yung TV tower, kung nakikita nyo ba? Natatanaw ba yung parang blong ilaw? Teka, dito. Mas makikita nyo dito. Ayun o, ang galing. Isang kadiretsuhan lang. Yun na yung tinutuluyan natin dahil dun tayo dumadaan eh. O, ayan o. Ito yung TV tower o. Tapos, ayun na yung Nika. Nakikita nyo ba? Matatanaw nyo ba? Ayun, dun sa dulo yung Nika. Ayun na. Galing. Ang ganda dito guys. Ayan pala yung tram. Ayan o, yung sasakay ka sa gitna ng daan. Ang ganda. Para din siyang Shibuya crossing na mas maliit. Ayan, nandito kami sa Kinotoya Bake. And ubos na yung ganito, yung bestseller nila. Bukas na lang ulit. So, bilhin na lang tayo ng iba, like cheesecake. Ayan o, binabalot. Inaayos lang pala yung kahon. Tsaka may ice cream dito. Sikat daw ice cream dito. Ayan yung pangalan. Ayan o. Ano, sarap po. Bili tayo niyan. Yan. Wow! Ang dami po. Pero yung isa ubos na.
Bili tayo niya ng sarap. Ayan, order tayo. Ay, two. 2 cold. Yes, and 1-6. One box. Yes. Arigato gozaimasu. Okay. Dito daw yung pick up ng ice cream. Dada pa hawak ko. Ayan. Dito natin kunin ang ice cream. Arigato gozaimasu. Dada, please. And another one. I ordered 2. There. Arigato gozaimasu. They hold properly. Guys, creamy. Okay, let's see. Sabi nila, ito daw ang tatalo sa Creamier. May isa ako napanood eh. Tikman natin. Magkano? Creamier pa rin ako. 150. Creamy naman siya, pero parang mas gusto ko lang si Creamier in terms of milkiness. Tikman natin to guys. Ba tayo isa? No, what's that? Nalaglag. No, what is that? Kaka-vlog. Tikman natin. Vlog. Mamarap to. Pero parang dapat palamigin pa. Medyo mahirap kainin. Nandito lang kami sa kilid guys, kumakain kami. And may verdict yung mister ko. Ito kasi, Creamier fan talaga to. Ako, sakto lang. Hindi naman ako mahilig sa matamis talaga or sa mga ganitong desserts. Pero kung papipiliin din ako, Creamier din ako. So yung mister ko na Creamier fan, mahal ano sabi mo? Yung Creamier kasi, pag unang dila mo, pag ano ka na agad, ito, hahanapin mo pa eh. Hindi mo alam kung saan yung masarap. Nasaan? Nahanap mo na? Nahanap mo na? Hindi pa nga. Hindi pa nga. Okay. Anak ko naman yung tanongin natin. Manak, masarap ba yung ice cream? Yes, sir. Tony. Sarap? Yes. Gusto mo? Uy! Back at the hotel and mag-end of the day costing na tayo. So, ang ginawa lang namin today is Hill of the Buddha and then bumalik na kami dito sa may Sapporo area para pumunta sa TV Tower, Clock Tower, Nakajima, Odori Park, yan. So, walang activity ng Hill of the Buddha lang sa Klook. Meron siya, may mga kasamang iba. Like, Sapporo Beer Garden and Hill of the Buddha. Tapos yung mga onsen, ganyan. Medyo malaki siya, 3-3. So, kung hindi nyo naman balak mag-onsen, hindi nyo din balak na pumunta ng Sapporo Beer Garden, actually, mas mura pa rin yung mga mag-DIY ka. Tapos, hindi ka nagmamadali. Lalo na pagka yung mga ganito na parang ginajump pack kasi nila eh. Like, meron pang isa, Great Buddha, Onsen, Otaru, tsaka Shiroi Koibito. Ako, personal preference ko lang, dahil mahaba naman kami dito, 7 days, hindi ko siya full pack sa isang araw. Pero kung kayo, feeling nyo limited lang ang araw nyo, then, pwede kayong kumuha ng activity sa Klook na kasama na yung Hill of the Buddha. Again, you can use my code MommyCampsKlook para sa discount sa inyong mga activities and hotels. So, having said that, magkano ang nagastos natin today? Ito na naman tayo sa ating gastusin. Talagang pag-uwi ng Pilipinas, tayo na po ay kakain ng hangin. Anyway, ang ating cost for today is, una, nag-bus kami, di ba? 1,250 yen, 500 per adult. Tapos, yung papunta, 250 yen yung sa kid pagka elementary child. And then after noon, dun sa cemetery, di ba, Makumanay, may entrance fee yung Big Buddha, which is 500 yen per adult. And then, free for elementary children. And then next, nag-coffee kami dun sa may, di ba, dun sa may Big Buddha, may coffee shop. So, naka 1,000 yen kami. 500 for the matcha and 500 for the cafe latte.
And then next, yung bus pabalik, ito yung sinasabi ko, 500 yung adult, tapos yung elementary, naging 300 yen. So, hindi ko alam, pero ang nagastos namin doon ay 1,300 yen. And then next, ito, nagre-load na naman po tayo sa train station. Opo, kahapon, di ba nagpa-load ako? Ngayon, nagpa-load na naman ako ng 6,000 yen for the two of us, 3,000 yen each IC card. And then, yung pagbalik namin, di ba, naghahanap kami ng ramen. Nauwi kami sa McDo, di ba? Ramen, McDo, ang galing. Ang nagastos namin doon ay 1,098 pesos. And then, hindi ko na napakita yung mister ko, may nahanap siyang parang Arc'teryx na outlet dito. Bumili lang siya nitong parang body bag niya. Ayan. So, ang presyo nito is 2,896 pesos. And then next, yung bumili kami sa Kinutoya Bake, ang nagastos namin doon is 1,015. And then, pumunta ako ng Matsumoto, nakabili na naman ako ng kung anik-anik, hindi ko na pinakita. I-haul ko na lang yan kasama ng ating total cost for this whole Japan trip. So, ang nagastos ko sa Matsumoto ay 1,929. And then, may binili lang ako sa Kokumin, yung parang toothbrush ng anak ko. May binili kasi kami last year dito na toothbrush, yung electric toothbrush. Ngayon, akala ko naman ang mura nung palit ng head, ang mahal pala, lumalabas na parang 500 pesos per head. Isipin nyo, tapos 3 months lang gagamitin, grabe. So, ang nagastos namin doon ay 1,026 pesos. And then last, bumili lang kami ng kung ano-ano sa Lawson na naman. Yung Lawson kasi nandito lang sa tabi ng hotel namin. So, bumili lang kami ng konting snacks, pang nightcap, tapos yung pang breakfast ulit bukas para hindi na lumabas. Ang nagastos namin doon ay 885 pesos. So guys, ito na talaga. Konting kembot na lang. Matatapos na rin ang ating pagkukosting at sumasakit na po ang ulo ni Ma'am Shi dahil medyo malaki-laki na ang ating nagagastos, no? But super fun naman. Recommended ko na makapunta talaga sa Sapporo at least once in your lifetime. Kasi parang ito yung pinaka-accessible na bansa na punong-puno talaga ng snow for us Filipinos. Hindi naman ganun kahirap kumuha ng Japan visa. Tapos, mga raming promo fare, ang mga Cebu Pacific, ganyan, or ibang airlines papunta ng Japan. So, ito yung pinaka-accessible na makaka-experience ka talaga ng snow na everyday paglabas mo ng hotel mo, may snow. Yun. Kung may tanong ulit kayo, let me know in the comments para masagot ko. And sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again until my next travel vlog. Bye!